May problema daw ako sa pulis dito, ba't daw hindi ko sinasabi kay Chamami? Hindi ko nga alam. Sabi na diyan totoo. Ano? Kaya nga, sabi ko nga, hindi naman totoo Wala yun. kasi siya lagi sa mga... Dapat di nga siya naniniwala sa mga sabi-sabi. Kaya sabi ko, sa pagpapatuloy po ng ating video, no exit daw, pre-back. Sa liga video tayo ay kumain muna, magkape-kape tayo. Tapaking, ayoko kakain. Di ba may pagkain sa may airlines? Meron. Balik na, magkape na lang tayo. So, nandito na po tayo mga amigo at mag-aabang lang po tayo. Alas 12 pa yung flight natin, pero alas 10 nakapasok na po tayo rito. 10, 11, 2 oras po tayo mag-aantay. Sa pag-aantay po natin, nawa po ay mabusog tayo ng kape. Kape lang ako, okay na ako. Dahil nagkape tayo kanina, kape uli ngayon. So walang kamatayang kape. Ay, ako gusto ko ano. Alam naman ibang kape yan, ito lang. So ang gusto ko ay parang Starbucks yung coffee nila, presyuhan. Ay yung ano, kanilang cheesecake. So siguro ano? Oo. Gusto ko ng ano, caramel macchiato tsaka water na lang ako. So ang usapan namin kanina ni Kuya Belgian, tinatanong namin. Tinatanong ko, Belgian, ano nasagot mo pagka tinanong ko sa immigration ng ano ang gagawin mo sa Thailand? Sabi ni Belgian, vacation. Yan ang usapan namin. Tapos pag tinanong ka kung sino kasama mo, sabihin lang ako, ganon. Pero may ano si Belgian, alert si Belgian kasi po mga amigo, meron siyang mga documents. So tulad po yung mga sa namin sa company, tapos yung certification, may pirma ni Lenden, ganyan, kumpleto. Pero maganda naman kasi record namin din sa immigration. Wala po akong di ba the last time nag-travel kami sa Singapore, tapos pagkayari sa nakaraan sa Thailand. So balik-balik kami. So wala namang problema. Hindi kagaya ng before na bago natin kami dito. So daming mga question. So right now ay okay na. Hindi kagaya ng dati. Dati talaga ang daming mga question nakakakaba. So ang nakakakaba po ngayon mga amigo yung pagbalik nila Chamami. So for sure ay maraming interrogation ang mangyayari. So yun naman po mga amigo, at inaantay ko lang si Kuya Belgian. At ito po, ang sabi ko sa inyo, yung nag-update ako kay Misma. So ayan, nag-usap kami ni Chamami. Sinend ko nga kanina. Sinend ko kaya Chamami, kay Celsa, yung aming malita. Tapos pagkayari, sabi niya ang huling mga message ni Chamami sa akin, sabi niya sa akin, Roel, aquí tengo problema en el aeropuerto, no sé qué pasa, pero mañana yo ir para ver a alguien más mayor, por favor, ten pasensya. Sabi niya sa akin ganon, So ito yung message ni Chamami sa akin. Dicen que hasta nuevo orden, pero yo no sé, yo voy a mañana dire todo. Pumunta siya kahapon to. Pumunta siya kahapon doon para kausapin yung mayor, o ibig sabihin na sa hepe. Mañana yo ir donde. Punta siya sa hepe bukas. Mañana yo ir donde hepe para hablar con él. O kakausapin doon yung hepe, sabi ni Chamami. So sabi ko sa kanya, anong problema? Sabi ko, anong problema? Bibili na naman ng ticket. Pwede ka naman ako mag-barko, o pwedeng ng bilete o ticket, sabi ko. Sabi ko, bisuhan mo ko bukas dahil mahirap ka ako na ayusin pa yung ticket kasi nakabook na siya. So ang gagawin lang ako, magbibili ng ticket.
Oo, yun ang sabi niya, yun ang sabi ko sa kanya. O, bibilang ako ng ticket. Pero hindi ko alam kung ano pa yung mga sinasabi niyang problema. Diba? Ang laki ng pinagbago ng airport ngayon. Ang ganda-ganda na ng airport ngayon. Tapos yan, medyo malone. May Bath and Body. May Miniso. May Nike. So para na po siyang mall mga amigo. Naghahawak ng kape. Ano naman, nainit, nagbablog tayo. Ano gagawin natin? Kami na, akin yung kape kasi sa akin ito. Mainit ba? Sobrang init pala. Kaya nga sabi ko sa'yo. Oo, sobrang init pala itong kape na to. Pero okay yan kaysa di ba sa Starbucks? Oo, isa Starbucks kasi, saglit lang. Oo, saglit na sa Starbucks. Malamig na. Unlike dito sa may Boss Cafe. So tayo, 1:10, sobrang aga pa. Papuna tayo. Maganda din sa harapan. Sa harapan na lang tayo. Para sure. Yan lang tayo. Para mabilis. Diba? Kauna-unahan tayo rin eh. So ito po yung sinasabi ko sa inyo. 12:55 pa eh, maaga pa masyado. Ang ano natin ay 10:19 pa lang. Alas 10:19 pa lang. Tapos 12:55 pa ang alis. Tagal pa 10, 11, 12. 3 oras pa Biljong. Tagal pa tayo mag-aantay pala dito. So napaaga po kami mga amigo. Ito yung sinasabi niya. Nasasabi niya, may bakit daw hindi ko sinasabi na meron daw problema na sa pulisya. Ewan ko, hindi ko nagsasabi niya, oh. Hay billete, pero hay problema en el aeropuerto. Si yo compro billete, ¿cómo yo voy a viajar? Si yo compro Meron daw ticket pero daw may problema sa pagbiyahe. billete, ¿cómo voy a viajar? Cuando tú me dices que compra billete y viaje, ¿por qué tú no quieres decir? Solo tú quieres que yo venga. Lagi ko, ba't sinasabi ko na punta rito? May problema sa airport. Por eso te he dicho que tus cosas que tú me sueles guardar, yo aún estoy en mi país. Dime qué pasa ahí, Roel. Tú solo quieres que yo venga, solo viaje. Oo, ang sabing ganun eh, ang sinasabi ko daw yung pagbiyahe. Ang sabing ganun. Oo, yung punta rito. Tú me vas a llamar para venir a entrar en la cárcel. Yo no quiero venir para venir a entrar en la cárcel. Ayaw daw niya na maikulong. Porque yo sé que la cárcel me espera ahí si yo piso Filipinas. Tú no me lo quieres decir, pero yo ya lo sé aquí. Yo ya sé aquí que la cárcel me espera ahí. Tú tienes problema ahí con la policía, tú no me lo quieres decir. Oh, may problema daw ako sa pulisya dito. Na hindi ko na sinasabi. Yun yung sasabi ko, baka ako may nag-message sa kanya. Sabi ko, anong problema? Anong magiging problema sa pulisya dito? Dahil yung sinasabi niya, sinasabi niya, mami, meron daw problema may problema daw ako sa pulis dito. Ba't daw hindi ko sinasabi sa kanya? May problema daw ako sa pulis dito, ba't daw hindi ko sinasabi kay Tia, mami? Eh, hindi ko nga alam. Sabi na di yan totoo. Ano? Kaya nga, sabi ko nga, hindi naman totoo Wala yun. kasi siya lagi sa mga... Dapat di nga siya naniniwala sa mga sabi-sabi. Kaya sabi ko, Pati yan ang dapat na wala pa. Yung totoo ba? Totoo ba rin ka naman? oo, kung kailang may ticket na, kompleto na. Kung kailang may ticket na, tsaka sasabihin yung may problema daw ako sa pulisya dito sa Pilipinas. Sino nagsabi sa kanya? Kaya sabi ko sa kanya, sa reply ko, sino ang may sabi? Oo, Ken dice. Sino may problema? Sino nagsabi na may problema dito? Sabi ko, nakapunta ka ako dito sa Pilipinas ilang beses na walang problema. Di ba? So malamang dyan, ang tingin ko, mayroon pong merong nag-message na naman sa kanya o may nagsusul sa kanya na about. Siguro, pero hindi mo naman din maano sa kanya, natatakot siyempre siya. Kaya lang, kung ikaw, mag-iisip ka, siyempre, bakit mo iisipin na may problema ako dito sa Pilipinas sa pulisya? Di ba? Kaya sana, hindi na siya dito, hindi ko siya mapapapunta dito kung may problema. Kung kailang last minute at saka siya magsasalita ng ganun. Tologo naman! Ang mga amigo sa akin ganito. So, medyo komplikado yung sitwasyon. Kasi iba yung isip niya ngayon regarding sa pagpunta sa Pilipinas. Ang sinasabi niya, may problema daw ako sa pulisya dito. O yun nga, possible yung may nag-message sa kanya na may problema ako sa pulisya at huhulihin, yung mga ganyan. So, ano pa man yung na yan, kasama niya ako. Diba? Sabi ko sa kanya, pag pupunta ako ng Thailand, diretso tayo sa Pilipinas, magkasabay tayo. So, yun po mga amigo, ang sinasabi ko. Pero kalma lang ako, hindi ako masyadong nag-ano.
sabi ko nga po mga amigo, kung siya ay hindi tutuloy dito sa Pilipinas at kasama yung mga anak niya hindi siya tutuloy dito sa Pilipinas, ako tutuloy ako pa Thailand. Sabi ko sa kanya ganoon. So, this is the second chance na ibibigay ko sa kanila. Yun. So, kung maniniwala pa siya sa mga sabi-sabi ng ibang tao or mga nagme-message sa kanya or sa mga komento, and this is the time para kalimutan ng lahat, di ba? I-cut ang tie sa family ito. Kasi, syempre, yung effort, alam niyo po ba, 1 linggo po kami nag-ano, di ba? Pero, nag-isip lang ako ng ganyan, pero, yung advance lang ako nag-isip, pero hindi naman siguro. Para sa akin kasi, mga amigo, yung second chance na binigay sa kanila is enough na yun para patunayan na ako ay sincere sa pagtulong sa kanila. Pero kung di makikita yung effort ko, for example, 1 linggo kami nagpe-prepare para sa bahay niya, bumili ng gamit, bumili ng kung ano-ano, nag-ayos, naglinis, binago ang kama, binago ang ganito, enough na para na malaman na sincere tayo sa ginagawa natin. Pero kung siya mismo ay hindi maniniwala at magtitiwala sa akin, wala akong magagawa doon, di ba? Oo, kasi sabi ko nga sa kanya, almost 1 million yung magagastos papunta rin sa Pilipinas. Di ba? 1 million mahigit. So, hindi biro yung ganoon. Kaya sabi ko na, may nakakaya kay Lola Jenna at saka kaya Tita Maritong pagka nasayang yung ticket na to. Di ba? So, hindi pa naman sure, pero sa aking lang yun. Aking nararamdaman lang ngayon. Kasi ang hirap naman ng ganyan na syempre mag-aantay ako ngayong araw. Kaya i-update ko po kayo mga amigo. Mag-aantay ako kung ano yung mangyayari. Mag-update ako, i-update ko kayo kung ano mangyayari. So, yun nga sinasabi ko sa inyo. Yun ang sinasabi ko sa inyo mga amigo na kailangan inhale, exhale ako. Ayun sinasabi ko sa inyo mga amigo na talagang hindi titigil yung iba para hindi makatuloy sila siya mamili sa Pilipinas. O na parang hindi na sila tutuloy, ganoon. Kasi nga, syempre, parang ayaw na tumuloy. Kasi sabi ganoon, ba't di ko sinasabi na meron daw problema ako sa mga pulis dito sa Pilipinas at ayaw daw niyang mapakulong. Ba't siya pakukulong? May ginawa ba siya? Illegal na legal siya. Ayun yung sinasabi ko kahapon. Legal ka ako kayo pumasok dito sa Pilipinas before. Umuli kayo dito legal, wala kayong problema. Bakit ka mag-iisip ng ganyan? Kung meron ko magme-message sa kanya ako, maniniwala sa mga comments, wala na akong magagawa doon. Bahala na sila. Basta sinabi ko na kay Misma lahat. Sabihin mo sa nanay mo na kung hindi sila tituloy dito, is yun na yun. Hindi na ako makikipag-ano sa kanila. Hindi ko na sila bibigyan ng chance para makapunta rito. Kaya kagabi pa ako napapaisip. So wala pa rin siyang reply sa akin. Si Misma kanina kausap ko. Ang sabi ko, kausapin mo lang nanay mo. Sabi naman niya ay tutuloy daw. O yun naman daw ang sabi ni Misma. Pero hindi ko pa alam, hindi ko pa sure kasi hindi pa naman nag-online si Chamame. Basta ano mangyari sa biyahe ko na to, kasama ko silang umuwi sa Pilipinas o hindi ko sila kasama sa umuwi sa Pilipinas, ay huwag kong tatanggapin kasi nagawa ko na part ko sa kanila. Oo, and then this is the last na makikipag-ano ako sa kanila, kasi hindi biro yung binas natin dito. Diba? Kung sasabihin natin yung ginastos natin this is talagang natin yan, ginastosan, lalo na yung mga gagastos din sa Pilipinas. Syempre dapat in reality lang, 'di ba? Kaya sasabihin na ganyan na iba yan mga sasabihin na syempre kung content mo naman, kikita ka naman yung mga ganyan, 'di ba? Anong klaseng pananaw yan, 'di ba? Hindi habang buhay ang vlogging, pero responsibilidad na iaakuin ko mga amigo. Pagpunta nila Misma ni Amer tsaka ni Vivian dito napakalaki. Di ba? Hindi laging wag niyo laging sinasabi about sa vlogging na kumikita sa vlog. Pero yung responsibilidad yun ang tingnan nila, di ba? Kaya na yung mga naninira at saka yung mga nagme-message kay Chamame, bahala na sila. Basta ako, magiging maluwag ang kalooban ko ano man yung mangyayari mga amigo. So, pinakamagandang gawin mga amigo ay magkape na lang muna tayo. Kasi sobrang init pa mga kababayan ko. Ewan ko saan niya naisip yun. Ang tingin ko may nag-message naman kay Chamame na sabing ganun ay bakit daw hindi ko sinasabi kay Chamame na may problema ako dito sa Pilipinas sa mga pulisya. Ano bang may problema? Ayaw daw niya makulong. Ay, ba't makukulong? Mariusip.
Kaya kinausap ko si Misma, alas 12, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Mga alas 11 doon, mga alas 11 kachat ko si Misma habang gumagay ako kanina. Kausap ko siya. Sabi ko kay Misma, sabi ko kay Misma, oo. Sabi ni Misma, sinabi ko na tayo ay pupunta ng Pilipinas, no problema. Oo, ganoon. Kung sino man yung nagme-message sa kanya kay Chamame, ay hindi ako sa ano na to, sa pagbibigay ko ng second chance kay Chamame, hindi ako ang talo. Diba? Hindi ako talo. Hindi ako ang lugi. Hindi ako ang babagsak. Patuloy ang buhay ko. Pero yung mga bata na mawawalan ng magandang future, sino ang magpapaaral dito sa kanila sa Pilipinas? Yun ang katotohanan. Kaya sa akin, okay lang kung ano mangyari. Basta, alam ng Diyos. Oo, bahala na kung ano ang kalooban ng Diyos para sa amin. Pero ako, magpapatuloy pa rin ako sa pagtulong ko. May Aprikano o walang Aprikano, okay lang. Diretso buhay, di ba? Pero sabi ko nga po sa inyo, kung sino pa man ang maninira, ay nako, walang ano sa akin, walang epekto. Dahil tutuloy ang buhay ko at ano pa man ang mangyari sa pang-araw-araw ko, masaya ako na magko-content, magbablog. Sabi ko nga sa inyo, kaya yung mga report din sa DOLES, sa DSWD, sa mga ganyan, wala epekto sa akin. Pero mag-antay, lahat may katapusan, lalo-lalo na yung mga taong walang ginawa kundi manira. So, Diyos na ang bahala sa inyo. So, yun po mga amigo, update ko po kayo kung ano ang kung tutuloy ba sila Chamame o hindi sila tutuloy, mamaya malalaman ko. Pero ang sabi kasi ni Chamame, ang sabi ni Misma sa akin, bukas pa raw sila aalis. So, pwede naman sila bukas umalis, basta po dire-diretso sila. Alam ko meron, di ba may 7 AM naman na flight? Kasi isang oras lang naman ang local flight doon, isang oras lang naman from Bata to Malabo. So, mamaya, dapat umalis na rin sila Chamame. Mas maganda umalis sila Chamame mamaya para at least kinabukasan diretso po sila. Diretso po sila sa airport. So, sabi ko nga sa inyo, medyo kinakabahan ako pero ipapaubaya ko na sa Diyos lahat ng mangyayari. So, yan po mga amigo. Alas 12:55 ang alis namin sa Pilipinas. Mamaya po ay i-update ko po kayo.